Normally, kaya maraming tao ngayon, especially dito sa Philippines, na sumasali sa networking dahil sa sobrang hirap maghanap ng work. Kasi ang networking, it's a very good business. Bakit? Magtaas ang economy, magbumaba ang economy, automatic captured ng market. Bakit? Ang nangyari ngayon sa Philippines, maraming unemployed. Ibig sabihin, maraming graduate na walang work. Normally, hindi naman lahat kayang capable magtayo ng traditional business. Kaya din maraming tao na involved right now sa networking. Bakit? Una, napakaliit lang ng kapital. Maliban sa maliit ng kapital, kahit wala kang experience, kahit may experience ka, marunong ka o hindi, okay lang. Bakit? Ito yung isang negosyo ng pinakakapital mo lang dito, una pangarap mo. Pag meron ka napakalaking pangarap at kaya mong maturuan, in short, meron kang good learning attitude na willing ka magpaturo sa mga uplines mo, sa mga mentors mo kung paano ka tuturuan, pwede kang kumita. Ang good thing kasi dito, kung i-compare ko lang sa employment, for you to get your dreams, normally it will take you more than 40 years. Bakit? Pag empleyado ka, nakakuha lang sila normally ng milyon after nilang mag-retire. Ngayon, at age of 20 to 25 years old, automatic, dapat meron ng stable job. Yun ang normally ginagawa. Dapat ganitong edad, meron pa ng stable na trabaho. After dito, malalaman mo lang or makakuha ka ng milyon after 40 years. Bakit? Dito ka magkakaroon ng retirement benefit. Kaya lang, ilang taon ka na, 60 to 65 years old, doon ka lang makakuha ng how much? Mga 2 million, 3 million. Ang dilemma naman sa ganito, paano mo pa mai-enjoy yung pera mo kung normally at that age, saka ka lang makakuha ng milyon? The good thing about networking, ito 40 years plan sa empleyado. Sa networking, may tinatawag kaming 4-year plan. Anong ibig sabihin ng 4-year plan? Sa 4 na taon, nagagawin mo ng tama ng sistema ang pag-networking, kaya mo, 2 lang ang pwede mong mangyari. Ano yun? Number 1, pwede kang maging mayaman or napakayaman. Katulad sa akin, na-involve ako sa networking at age of 20. After 20, mga 24 to 25 ko, dun ko na nakuha halos lahat ko. And until now, I'm already 28, pero sobrang laki ng kinikita ko na halos normally, it will take lifetime sa isang tao siguro or another, nakakailang reincarnation sila bago nila pwedeng kitain yung kinikita ko. Ang kagandahan sa akin, sa 4 years lang, na halos hirap, pagod, sipag na ginawa ko, and automatic lahat nakuha ko because of sa networking. For the past 5 years na pag-network ko sa Bicol, ang dami namin nakasabay na ibang networking company. Ang laging promises ng karamihan, mas maganda sila kasi sila pioneer. Kaya lang kung iisipin mo, kung yun ang magiging logic mo, na kaya ka lang sasali sa isang networking company is pioneer, ibig sabihin yan every year lilipat ka. Kasi every year meron pioneer eh. Kasi every year may nagtatayo ng bagong networking company. Ang pioneer, kung sa totoo lang, siya ang pinakamahirap na stage. Bakit? Take note, 90% ng networking company on their first 1 year nagsasara. Bakit sila nagsasara? Ang dami nilang dadaanan. Ito mga question. Una, papatok ba sila sa market? Kakagating ba ng market yung produkto nila? Second, may mga sasali ba sa kanila? Third, anong assurance na yung may-ari mismo hindi magpapalit ng marketing plan? Ang dami ko lang na-encounter, meron na isang networking company, nangako sila na hindi sila magpapalit ng marketing plan for the full 10 years. Tapos after a few months, nagpalit. Kaya na ang magiging dilemma doon, anong mangyari sa'yo? Kaya nga maganda ngayon sa InGlobal kasi talagang matagal na siya. Sa 5 years, hindi nagpalit. Ang gagawin mo na lang, susundin mo lang yung sistema. Dito, the moment pioneer ka, ikaw gagawa ng sistema. Ang dami pang competitor. Ang question dun, kung kakayanin mo yung competition. Kung hindi mo kakayanin dun, pwede kang Kaya maraming networking company sa unang taon nila, unang buwan lang, ang daming tao. After a few months, nawawala na pa isa-isa hanggang di lang magsasara. Kaya kung ako sa'yo, doon ka na lang sa stable. Ang kagandahan sa InGlobal, may sistema na ganyan. Huwag mo lang isipin na ikaw na una kasi take note, kahit mauna ka, hindi mo na marirecruit lahat eh. Hindi naman the moment na una ka, pag nirecruit mo yung ibang tao, sasali na sa'yo kasi nauna. Hindi naman ganun lang networking eh. Kasi ang iba nag-join sa networking, it's not dahil sa pioneer, nag-join ang iba dahil sa product. Kaya kung maganda ang product mo, automatic may chance na pwede kang tumagal. Kaya lang, what if hindi mangyari yung ganun?
saturation is only a myth in networking. Actually, hindi siya totoo eh. Kasi bakit? Ever since na nagkaroon na ng Forever Living dito sa Philippines, way back 1991, hindi naman lahat ng tao na-recruit nila eh. Hindi lahat ng tao nag-join. Sabi ko nga, ganito na lang kasimple. Kung pag-base mo mismo sa actual facts, okay, sa numbers tayo, ang member ng A-Global all over the Philippines is we have more than 300,000. Take note, ilan ang population ng Philippines? Aabot ng 90 million. Kung on our 5 years, naka 300,000, sabihin mo na lang, same lang yung maulit na ma-recruit. On another 5 years, 300,000 ulit. Ilan pa lang members? 600,000 sa 10 years. Ibig sabihin, kung another 10 years, ilan? 1.2. Kumbaga, 1.2 million pala yung magiging members, makaka 20 years na. Kaya kung iisipin mo, wala talagang saturation. Bakit? Imagine mo lang isang school. Sabihin na natin, ang re-recruitin mo lang isang school na college lang. Katulad, sabihin na natin, Lasal. Huwag kang lalabas. Hindi ka magre-recruit ng hindi taga-Lasal, kundi taga-Lasal lang. Paano mo sasaturate na ibig sabihin every year may bagong first year? Ibig sabihin, pag may bagong first year, may bago kang re-recruitin. Kaya kung iisipin, wala talaga siyang saturation. Sinasabi lang siyang may saturation kasi yun ang paminsan nagiging scapegoat ng mga ibang tao na hindi nagiging successful sa pag-network. Or ang iba, yun lang, nila, para hindi sila sumali. Pero actually, sa tagal ko na sa industriya ng networking, may mga namimit ako 50 years old na, 60 years old na first time nila ma-recruit sa networking. Ito yung tanong doon, saan sila nabuhay? Bakit sa tinagal-tagal nila sa mundo, hindi man lang sila na-recruit? Ibig sabihin, ang dami kang tao na ganun gagawin mo. Kung i-open mo lang yung mind mo, magta-try ka lang tumanong ka sa mga ibang tao, kung alam ang networking, maraming tao hindi talaga nila alam. Ang clue, pag ang isang tao walang alam sa networking, pag nagsabi silang saturation, pag nagsabi silang una-unaan ng networking, ang kumikita lang nasa taas, yun ang mga symptoms na ibig sabihin, yung taong yun wala po talagang alam sa networking. Kasi sa dami kong kakilala, mga veterans na mismo sa networking, sila mismo hindi sila nagsasabi na una-unahan ng networking. Imagine mo sila na yung matagal sa industriya, sila pang hindi nagsasabi. Sino ang nagsasabi? Normally, yung wala talagang mga alam. Kaya careful kayo sa ganon. Paminsan, yung mga nakakausap nyo, wala naman talagang alam sa networking, nag-aalam-alaman